Audrey's point of view. Saglit akong nilingon ni Diego at muling ibinalik sa daan ang tingin. It's fine, Audrey. Wala kang kasalanan. Saglit lang ha. Malapit na tayo sa clinic. Huwag kang matutulog. Wika pa ni Diego. Makaraan ng 10 minuto, nakarating kami sa isang maliit na clinic. Kaagad naman kaming sinalubong ng staff doon. Nagulat pa sila nang makita ko pagbukas ni Diego ng pintuan ng sasakyan. Mr. De Silva. Gulat na sambit ng isang babae na nakasuot ng terno na puting damit at slacks. Ano po ang nangyari sa kasama mo? Kinarga ko ni Diego papasok sa loob ng klinik at inilapag sa higaan na hinanda ng staff. Nahihirapan na akong i-manage ang paghinga ko. I don't know what happened to my wife. Wika ni Diego na ikinabigla ng babaeng kaharap. Nagkaganyan na lang siya pagkatapos naming mananghalian. Kaagad naman akong sinuri ng babae na hindi pa rin nawala ang pagkabigla sa kanyang muka. May gusto yata siya kay Diego. Umaasa rin siguro siya na single si Diego at magugustuhan siya nito. Dahil ang alam ng lahat ay binata siya. Ngunit sa isang iglap, bigla na lang ipakikilala na ako na ang asawa niya. Ano ho ang kinain niyo, ma'am? Tanong niya sa akin. Shrimp at crabs ang ulam namin. Si Diego ang sumagot sa kanya. Hindi ito mapakali sa tabi ko. Bibigyan ko siya ng cetirizine sa paunang Lunas. Sabi ng babae at may kinuha na gamot. Kapag hindi pa rin nawala at lalong lumala ang karamdaman niya, dalhin niyo na ho siya sa ospital. Pinainom sa akin ni Diego yung gamot. Iniwan kami ng babae at sinabing magpahinga muna ako. Nakatulong ang pagpisil ni Diego sa palad ko dahil hindi ko na yon maramdaman kanina dahil sa pamamaga. Diego, okay na ako. Saad ko makaraang ilang minuto. Bumalik na ulit sa ayos ang paghinga ko. Medyo namamaga pa ako at naroon pa rin ang mga pulang pantal, pero nasiguro ko na ayos na ako. Gusto ko nang umuwi. Tinulungan niya akong makaupo. Nang matiyak na okay na ako, ay nagpaalam kami sa staff ng klinik. Kaagad na kumapit ako sa batok ng binata nang buhatin niya ako palabas ng klinik. Nang makarating kami sa kanyang bahay, sa kwarto niya kami dumiretso dito sa ikatlong palapag ng bahay. Maingat niya akong inilapag sa kama. Bubuksan ko lang ang mga bintana. Aniya. Hinawi niya ang kortina na nasa unahan ng kama. Sinunod niyang buksan ang sa kaliwang bahagi. Hinawi niya yon papunta sa dulo at tumambad sa akin ang kanyang isla. Ngunit hindi roon natuon ang atensyon ko, kundi sa swimming pool rito sa labas ng kwarto niya. Hindi iyon klaro sa ibaba, kaya hindi ko inaasahan na may swimming pool pala dito. Magpahinga ka muna, Audrey. Ipapasyal kita mamayang hapon sa isla. Tumango ako bilang tugon dahil bigla akong inantok. Nakabukas ang lahat ng mga bintana, kaya ramdam ko ang sariwa at preskong hangin na tumatama sa akin. Hindi na kailangan ng aircon. Mabilis akong nakatulog, kasi pakiramdam ko, nasa bahay namin ako sa bukid. 5:00 na nang magising ako. Nadatnan ko si Diego na nakatayo sa labas. Nakapatong ang 2 siko sa railings, habang nakatanaw sa papalubog na araw. Bumaba ako ng kama at lumapit sa kanya. Napatuwid siya ng tayo nang makita ko. Kaagad naman niyang sinuri ang kabuuan ko. Humuhupa na ang pula sa braso mo. Hindi ka na rin namamaga. Aniya na parang nabunutan ng tinik sa puso. Continue mo lang pag-inom ng gamot para mawala ka agad. Salamat, Diego. At sorry nga pala sa abala. Nahihiya na saad ko. Malamlam ang mga mata na tumingin siya sa akin. Mas mahalaga ang kalusugan mo, Audrey. Tara sa isla, doon na lang tayo maghapunan. Malapit lang ang isla sa bahay niya. Pwede lang yun lakarin. At dito sa likod ng bahay ang shortcut ng daan. Kaya lang nababahala siya sa akin. Kaya sumakay na lang kami sa kotse niya papunta ron. Welcome to Casa de Silva.
Sinalubong kami ni Manang Letty. Hapon na kaya sarado ng mga maliit na tindahan sa harap ng aqua farm. Marami iyon na nakahilera hanggang dulo kung saan sakop nitong isla. Kapag weekends, masaya rito, maraming dumarayo. Dito sila namamasyal. Saad ni Jago. Hawak niya ako sa kamay habang tumatawid kami sa sementadong daan sa gitna ng dagat. Papunta doon sa gitna ng isla. Weekends lang? Tanong ko. Hindi naman kasi talaga to pasyalan. Kaya lang may mga foreigner na dumayo rito. Nakiusap kung pwede bang makapasok dito sa farm. Dahil yung anak niya gustong-gusto na makita kung paano kami mag-breed at mag-alaga ng mga sea creatures. Dinala niya ako sa floating cottage. May nakahanda na roon na pagkain. Ang lamesa pinatungan ng dahon ng saging. At doon inilatag ang mga kanin. Inihaw na isda, inihaw na pusit, sausawan at may seaweeds din. May pakwan, juice at tubig. Pagkatapos nun, naisipan ko na bakit hindi ko to buksan sa publiko. Na magkaroon ako ng free session para sa mga taong interesado sa mga ganitong uri ng trabaho. Para magbigay saya sa mga bata na naninirahan sa isla na to. Iyon ba ang dahilan kung bakit nabuo ang Casa de Silva? Namamangha na tanong ko. Kaya mabigat sa loob ka na iwan ang isla na to. Na malayo ka sa kanila kasi ito na ang kabilang bahagi ng buhay ko. And something reminds on me kapag nandito ko. He said with a half smile on his lips. Ano naman kaya ang something na nagpapaalala sa kanya na yon? Na-curious tuloy ako. Ay hala, ang daming isda. Bigla kasi silang nagsulputan. Para kung bata na naaaliw na tumitingin sa mga isda na naghahabulan sa ilalim ng tubig. Itong floating cottage na to, may purpose to. Tinuro ni Jago sa akin ang iba pang mga cottage. Diba, bawat cottage may pangalan? At itong cottage natin, ang pangalan ay koi fish. Ibig sabihin sa cage na to, koi fish lang ang narito. At ang ilalim ng cottage ang silungan nila. I nodded. Now I know. Pero na-amaze ako sa ideya niya sa floating cottage na to. Kasi habang nagre-relax at nag-e-enjoy sa sarap ng pagkain ng mga bisita, naaaliw pa sila sa paligid nila. Bukas na lang kita iikot dito para makita mo ng maayos ang buong lugar. Sa ngayon, kumain na muna tayo. Hindi na ako makapaghintay ng bukas. Excited na akong ikutin ang buong isla. Kung anong meron dito at kung bakit nagustuhan ng mga tao ang lugar na to. Sa loob ng ilang buwan, ngayon ko lang naramdaman ng maging malaya dahil wala na ako sa pamamahay ng kanyang ina. At sana hindi niya ako guguluhin dito. At sana'y maging maayos ang takbo ng buhay ko rito sa isla kasama si Jago. Habang kumakain, naglumikot ang mata ko sa paligid. Na-excite ako na ikutin ang buong lugar, pero ayaw naman magpaawat ang bibig ko sa pagkain. Masarap talaga kapag presko ang ihain sa hapag. Lipat ka dito sa tabi ko. Wika ni Jago. Nagtataka naman na tiningnan ko siya. Lapit ka rito. Nawiwirduhan man ay sinunod ko ang sinabi niya. Lumipat ako sa kanyang tabi. At heto na naman ang puso ko. Kumakabog na lang basta. Tingin ka sa harap. Pag-angat ko ng tingin, umawang ang labi ko. Tumambad sa akin na humahalik ang araw sa dulo ng karagatan. Nag-aagaw ang kulay dilaw at pula ng araw sa kalangitan. As sa refleksyon ito sa dagat na makapigil hiningang tignan. Ang ganda. Ngayon ko lang nasilayan ang paglubog ng araw na ganito kalapit, kaganda at kamanghamanghang pagmasdan. Hindi ako nakontento sa pag-upo lang. Tumayo ako at naglakad papunta sa dulo ng cottage. Itinaas ko ang aking kanang kamay at itinapat sa araw na halos lamunin na ng karagatan. Ngayon ko lang nasilayan ang paglubog ng araw na ganito kaganda. Wika ko sa kawalan. Oo nga, ang ganda. Paglingon ko, nasa tabi ko na si Jago at sa akin ang kanyang tingin.
Ramdam ko ang pag-init ng buong mukha ko. Ang paglubog ng araw tinutukoy niya o ako. Sa akin kasi siya nakatingin. Hindi pa siya natinag kung hindi niya narinig ang boses ni Manang Letty. "Kamusta ka, Audrey? May gusto ka bang ipaluto na ulam? Baka mangati ka ulit sa mga hinanda ko." Wika ni Manang Audrey na puno ng pag-aalala. Bumalik kami ni Diego sa mesa. Sa puntong to, magkatabi na kaming dalawa sa upuan. "Medyo okay na ako, Manang. Nakainom na ako ng gamot. At saka okay na ho sa akin tong mga niluto nyo." Nabuhayan siya ng loob. "Salamat naman kung ganon. Magsabi ka lang ha kung may kailangan ka pa." "Opo, Manang, salamat." Umalis din siya kaagad. Naghihintay raw kasi ang asawa niya ron sa kanilang bahay. Nakakatuwa dahil naaalala ko sa kanila sina Inay at Itay. Hindi sila kakain kapag hindi kami magkasabay. Bago tuluyang lumubog ang araw, tapos na kaming kumain ni Diego. May isang binatilyo na lumapit sa amin para kunin ang pinagkainan namin. Maya-maya bumalik siya at may dala siyang cookies na hulmang isda, starfish, crabs at shrimp. "Ang cute!" Gigil na wika ko na pinagmamasdan yon. "Pwede ba tong kainin?" Tanong ko sa kanya. "Opo, ma'am. Tikman niyo po. Gawa ko po yan." Nahihiya na sambit niya. "Si Carlo." Pakilala sa akin ni Diego. "Iskolar siya rito at ang pagbebenta ng cookies ang mga pumapasyal dito ang sideline niya." Nginitian ko ang binata. "Wow, nakakamangha ka naman. Galingan mo sa pag-aaral ah. I'm sure proud sa'yo ang pamilya mo." "Salamat ho, ma'am." Binili ni Diego ang cookies na bitbit niya. Ayaw niya pa sanang tanggapin ang bayad dahil ibinibigay niya lang yon sa amin. Kaso hindi pumayag si Diego. Pinaghirapan niyang gawin yon. Ginastusan din. Paano siya makakabawi kung libre niya lang yung ibibigay sa amin? "Karamihan sa mga binatilyo rito ay scholar." Panimula ni Diego. Pareho kaming nakatanaw sa dagat. Ayaw pa nilang pumayag nung una kasi sayang raw ang kikitain nila at mapupunta lang sa eskwelahan. Paano naman ang pamilya nila? Mabuti na lang at nakumbinsi ko sila at ang mga parents nila. "Kaya siguro mahal ka ng mga tao rito dahil ang bait mo, Diego?" Wika ko. Nang dumilim ang paligid ay inaya na niya akong umuwi. Tanging ilaw na lang sa buong islang maliwanag. Ito yung natatanaw ko sa mansyon nila. "Hindi lahat ng tao rito ay totoo sa'yo. Hindi lahat mabait sa'yo at nirerespeto ka. Nagkataon lang na kailangan ka nila. Kailangan nila yung gawin dahil sakop ko ang bahay nila. Sakop ko ang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan." Malat ang boses na wika ni Diego. "Marami dito ang mapagkunwari, mapang-abuso. Ngunit sino ko para pagsalitaan sila? Mag-isa lang ako, marami sila. Kapag nagtulungan sila, babagsak ang negosyo ko. Mawawala sa akin ang pinaghirapan ko." Hindi ko akalain na may ganito palang senaryo. Akala ko tapat sa kanyang mga tao dahil sa kabutihan na ipinapakita niya. Nakabutihan rin ang isusukli nila. Pero dahil hindi patas ang mundo, tamang tanggapin na lang ang katotohanan na hindi lahat ng tao kabutihan ang isusukli sa pagiging mabuti mo. Napatingala ako kay Diego nang huminto siya. "Kaya ikaw, huwag kang bastang maniwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag mong ibigay ang buong tiwala mo dahil baka hindi mo alam, patalikod ka palang sinisiraan." Ang lalim ng mga salitang binitawan niya, na para bang may hugot ito kung saan nagmula, na para bang naranasan na niyang traidori ng taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi ko hinintay na pagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan. Kusa ko yung binuksan at pumasok na. Nang makapasok siya, doon ako nagsalita. "Kahit kay Manang Letty?" I ask. "Kahit dito, kailangan nating magpanggap na totoong mag-asawa tayo?" "Yeah, you know that I am a billionaire, right?"